Good evening, everyone. Happy Tuesday night, and welcome to the day of 4 mid-year annual prayer and fasting. Good evening, good evening. Good evening sa inyo, mga Adventos, Ate Flair, Ate Malen, Pastor Bong, Ate Terry, Ate Faith, and Kuya Sai, and Kuya Caleb. Good evening sa inyong lahat. All right, let's start with our praise support and prayer request. Let's start with you, Sister Flair. Kamusta, kamusta? Eh, Kamusta ang bakasyon? Mabuti naman po, Pastor. Nandito po kasi yung pinsan ko ngayon. So, pinapasyal Hello. po namin nila to come to the US. Hello po to everyone. Good evening. O yan, tama-tama. Prayer, praise Anong item po name yun. nila? Yung cousin ko po ay si Kesa. Tapos yung husband niya po ay si Dennis. Tapos may 5 po silang anak. So, nandito po silang lahat. Hello, nakikinig ba sila Babalik na ngayon? po sila sa 18. Ay, nasa San Francisco po sila. Susunduin nila si Ah, Zoe. oh, okay, okay, okay. 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 Go ahead. Praise support and prayer request. Prayer request lang po siguro yung safe travels nila at saka they're going back to the Philippines by the 18th. So, nagpasyal lang po sila dito. Then Zoe is coming back from San Francisco pabalik po dito. So, yung safe travel din po at saka yung preparation sa schooling niya this coming August. So, yun lang po. Thank you. Safe travel. Anong last name nila? Ano po, Servida family. Paki-spell? Servida. Sardida. Okay. Okay. Servida, opo. Thank Okay. you po, Pastor. Salamat, salamat. Okay, magandang gabi. Admit muna natin yung nasa waiting room. Magandang gabi sa inyo, Pastor Bong and Sister Terry. Good evening. May praise support po ba tayo and prayer request? Praise report, Pastor, just the same. Papasalamat po kami sa Traveling Mercies. Smooth naman yung trabaho, walang sakit. Salamat sa um, grace and mercy ni God. Okay. Ang prayer request, Pastor, is ganun pa, Pastor, protection sa bawat isa, lalo na yung sa magka-camp ngayon, pataan natin. Then, ano pa ba? God's favor sa trabaho, Pastor. Ayun lang, Pastor. Amen. Thank you. Amen. I agree, no? Ipanalangin natin yung mga campers. May 14 campers tayo, pero may in-impress si Lord sa atin na huwag natin sayangin yung pagkakataon na pwedeng maborn again ng isang kabataan, no? Bakit importante sa akin personally, bakit importante sa akin ng mga retreat, ang mga camps, no? Bakit isa yan sa ah, malaking ano ko, kumbaga proyekto bilang isang pastor. Kasi malaki yung paniniwala ko dyan dahil ah, dyan ako, dyan sa ganyang klase ng retreat ko nakilala ang Lord eh. So, kumbaga, hindi natin masasabi, no? Maaring yung inimbita nating kabataan, eh, siya pala yung susunod nating senior pastor, di ba? So, yun, wag nating kaligtaan. Kung meron kayong 18 to 30 years old na kakilala, kahit na kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, pamangkin, anak, o kung sino man, make sure na madala nyo, isend nyo sila sa bundok sa Saturday. Kasi for sure, may message ang Panginoon sa kanila.
no? Kasi ang ganda nung topic, no, na not compromising, no? Kaya bini-breakdown na natin ngayon Monday to Thursday, no? Pero hindi pa 'to yung main teaching, no? Pero same topic lang almost kasi Daniel 3 lang yung pinagkukunan natin. It's about Shadrach, Meshach, and Abednego. Salamat, Pastor Bong and Sister Terry. All right. Ang mga dangawens, good evening sa inyo. Praise report and prayer request. Good evening, Good evening. Mrs. Praise report, patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan, sa pag-iingat niya, at sa kanyang provisions po, Pastor. So, yun po. Prayer request, yun po, patuloy na pag-iingat din po lalo na sa mga bata. Health, good health, safety and protection, lalo na po sa kanilang pagdadrive. So, yun lamang po, marami pong salamat sa lahat. Congratulations kay Janelle. CNA na, no? Certificate. Nakuha niya na. Yeah. Ayaw nga po, Some- salamat sa prayers po. Praise Saka the yung Lord. work po pala, naghahanap siya ng work. Si Janelle. Salamat Si po Janelle. sa prayer. Opo, Sige. naghahanap na po ng trabaho. Salamat po, Pastor. Sandali, alagay ko lang ha. Okay. Sige, tama. Tama ko. Okay, Pastor, okay. please. Sabi po Yeah. dito ni Ate Malen. Kuya Manny, meron ka ba? Meron ka bang copy-paste or okay na tayo? Copy paste po, copy paste. Okay, sige. Thank you. Sabi ni Ate Malen, good evening to all. Praise support. My daughter and husband and their only child, Winston, are back safely in Miami. Prayer request for Daddy Tony's provision of commitment to continue his fight as he undergoes to his dialysis treatments. And a successful ALAV activity, may there be more young adults to join the event. Amen. Amen. Praise report, praise God, sabi ng mga Adventos that my blood works are improving. Thank you po sa mga prayers, prayer requests. Maging maayos po ang aking upcoming infusion next week. And also, prayers for the Alab Retreat this weekend na maging successful po. Thank you. Ayan, si Kuya Vince, lagay lang natin dito. Ayan. Infusion. Ayan. Ayan, ayan. Okay. Magandang gabi sa inyo. Mga, okay na. Kompleto na. Natawag na natin lahat. Okay, Dukes. So, magandang gabi sa ating Malen. Mga Meneses, Angeli, Tyron John, Aideen, Daisy, Advientos, Flair, Pasubong, Tita Terry, and Dadangawins. And then ito, admit natin si Tita Pepot. Okay, good evening sa inyo. Tayo magsimula na magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sandali naman po at ang ating mahina ang kalaban. Ayan. Ayan. Yun. Okay. Ayan. Ay, commit na. Oops, sandali lang po. May nag-chat. Ayan, sabi dito ni Ate Faith, praise report. Sama din po protection at provision ni Lord. Prayer request, mawala po rashes ni Caleb. Alab retreat na maging successful po. Amen. Welcome. Ngayon po ay July 14, 2026, day 2 of 4 sa ating mid-year upper Zoom prayer and fasting mula alas 8 ng gabi, Monday to Thursday, second night po natin ngayon. Tapos na po tayo sa praise support and prayer request. Kung may habol, makikisulat na lang po doon sa ating tag nun, chat box, parang ganun. So magbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos, no? Reflecting on the Word of God. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin na mapag-aralan ang salita mo, magsama-sama online at kaisa, isipin ka, kusapin ka at makinig sa iyo. Malangin namin na matuto kami, Panginoon, at kayo po ang magpala sa aming mga puso. In Jesus' name.
Amen. Amen. So we are in the series of four-part series about the faith in the fire. It's about the Daniel 3 story, particularly Shadrach, Meshach, and Abednego. So yung final teaching nito sa Saturday, no, sa doon sa bundok. At well, kung wala kang ginagawa, pwede nyo kaming bisitahin doon. No? Basta magdala lang kayo ng donut at kape. Alright, day 2. Ito ang pag-usapan natin. God is able. Even before the answer comes. So, kumbaga, able na siya, makapangyarihan na siya bago pa dumating, no, yung sagot. Kumbaga, established na siya yung Diyos. Sa Daniel chapter 3 verse 17, sabi dito, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. So balikan natin yung kwento na pinagkukwentuhan natin kagabi. So eto na yung pinakuha na sila kasi ayaw nilang mag-bow down eh. So nung pinakuha na sila, no, kumbaga bago sila kunin pala. Sabi sa kanila, yuyuko ba kayo o hindi? Kumbaga, di ba? Napakasimple lang naman, di ba? Bow or stand, no? Sabi nila, stand. Kumbaga sa pera o bayong, no? Bayong, parang ganoon. So, sabi nila, pagka pinili niyo yan, matitegi kayo dyan, di ba? Pero ang sagot nila no, kahit na no, itapon nyo kami diyan sa nag-aapoy na hurno na yan, no. Ang Diyos na pinagsisilbihan namin ay makapangyarihan na, no, noon pa at ready kaming i-deliver mula sa gagawin niyo sa amin. Grabe yung conviction, no. The three young men did not know exactly what God would do. Wala silang idea kung may sasagip ba sa kanilang agila mula sa langit? Magpapaulan ba si Lord para mamatay yung apoy? Or bigla silang mawawala doon at mag-a-appear sa ibang lugar? Kumbaga, wala silang idea kung anong gagawin. Ang meron sila, conviction. Basta. Alam mo yung makapangyarihan yung word na yun eh. Basta. Alam mo yun, parang basta, bahala ang Diyos ko. Alam mo, pagka magulo na yung pagkakataon, magulo na yung buhay, magulo na yung pag-iisip, malungkot ka na, sabihin mo lang, basta. Basta, bahala ang Diyos ko. Ganun yung attitude nito mga to. Wala akong idea anong gagawin niya, pero basta, may gagawin siya. Alam mo, parang ang sarap, no? Napaka-reassuring sa panahon natin ngayon sa 2026. Kumbaga, lahat naman tayo sigurado dumadaan tayo sa mga problema na hindi maiwasan sa trabaho, sa eskwela, sa ministry, sa pamilya. No, minsan parang wala nang solusyon. Pero sa gabi na to pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, no. Basta darating ako. Hindi mo alam kung anong gagawin ko, pero basta darating ako para sa iyo. No, but they knew who God was, no. The three young men did not know exactly what God would do. But they knew who God was. Kilala nila ang Panginoon. So beforehand, makapangyarihan na. Beforehand, He is able. They did not have a guarantee of escape, but they had confidence in God's power. Prayer and fasting are not ways to force God to do what we want. They are ways of bringing our hearts closer to God and declaring, Lord, you are able. I trust your power, your wisdom, and your will. The reason why we're doing the prayer and fasting activity, it's not because it is calendared or nando sa schedule ni pastor o spiritual schedule kasi ng church yan or other churches are doing it or wala lang para feeling spiritual kami. No. Kumbaga, importante ito kasi this is a declaration ng pagtitiwala sa Panginoon na, Lord, you are able, no? We trust your power, we trust your wisdom, we trust your will, no? Kumbaga, it's a practice, it's a spiritual discipline. Sometimes we become discouraged because the answer has not yet come. Maring
Di pa dumarating. Tagal ka nang may pinapanalangin, di pa dumarating. No? Madaming klase ng panalangin na minsan parang ang hirap intindihin bakit hindi pa dumarating. But God's ability is not diminished by our waiting. Hindi dahil sa naghihintay ka na ay less powerful na ang Diyos. No answer yet does not mean God is powerless. No, pwede kasing wait lang kasi pwedeng dinidevelop niya pa yung patience mo. Pwedeng may perfect timing ang lahat. Pwedeng meron kasing gusto siya na ipakita para paano siya mas mag-glorify. No, the furnace may be hot, but God is still able. Learning to ponder natin ngayong gabi, our confidence is not in the outcome. Our confidence is in the character of God. We may not know what tomorrow holds, but we know the God who holds tomorrow. So during to practice, ngayong gabi, I encourage everyone to write down your biggest prayer concern today. Ano yung biggest prayer concern mo? Instead of repeatedly telling God how big your problem is, spend time declaring how great God is. So, ang prayer natin sa gabi na to, Lord, you are able. Kaya naman sino-surrender namin ang resulta ng hinihingi namin sa iyo. Diba? So, takeaway for tonight, God's power is not limited by the size of our furnace. Ayan. So, kahit gaano kalaki pa yan na susunog sa'yo, mas malaki ang Diyos mo. So, ano yung mga questions for discussions natin? Number 1, what situation are you currently trusting God for? Number 2, why do we sometimes doubt God's ability when answers are delayed? What is the... Sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang. I'm sorry, number 2, why do we sometimes doubt God's ability when answers are delayed? Number 3, what is the difference between trusting God and demanding an answer from God? And number 4, how can prayer and fasting strengthen our confidence in God? All right. So, kung kayo ay listening mode, pwede po kayong sumagot through the chat box. And also, pwede rin verbally. Okay, let's start. Sino ang mauuna? Unahin na natin si Ate Flair. Ate Flair, pwede kang pumili na isa or pwede mong sagutin lahat if you want. O dalawa or kung ano yung feel mo na sagutin. Okay, let's start with you, Ate Flair. Let's go. In-expect ko na nga, Pastor, ako unahin mo eh. Oo, kasi Anyway, I I pray most punctual ka kanina eh. Go ahead. na. Anyway, I praise God for the topic today. No, it's a good way to remember how good our God is to whatever furnace we are in. So, situation ko ngayon, yun, lagi akong may fear sa future ni Zoe, kung kaya ko pa ba siyang pag-aralin, no? So, parang araw-araw iniisip ko yun. Yun yung sabi ng anak ko dati, anong motivation mo, mama? Bakit even early in the morning you can get up? Sabi ko kasi iniisip ko lagi yung tuition fee mo. Anyway, so that's the biggest thing that I am trusting God now. And I should not doubt God kasi second year na siya ngayon. So 2 more years to go. And there's 2 more years to trust God on that. And it's also for me to keep on trusting God kasi kung ako lang parang hindi ko kaya. And God has always been on time. No, just on time.
sa mga needs ni Zoe. Okay, siguro sagutin ko din yung number 2. Why do Go I ahead. sometimes doubt? I sometimes doubt God kasi if I look at my resources, it's really few and short, no? So parang yun yung nakatingin ako dun sa practicality. But my God is a God of miracles. So yun. And pinrove na ni God yun in so many ways. Dun sa current situation that I've been trusting God. So siguro yun lang po, Pastor. 2 question lang po. Alright, maraming salamat po. Sabi nga, do not worry. No? The Lord got you. Kumbaga, alam mo, malapit ang loob ng Panginoon, no? Sa mga balos, single mom, sa mga, kumbaga yung may kakulangan pero siya yung nagpupuno. Kaya may special heart siya sa mga ganyan, di ba? So, kaya wag kayong mag-alala at sagot kayo ng Panginoon. Kumbaga, madami nga sa church natin hindi nila napansin, natapos na lang yung mga anak sila sa pag-aaral, di ba? At kumbaga, sa una talaga, pag tinignan mo, nako, para napakahirap naman ito, di ba? Pero gulat ka na lang sa araw, tapos na pala yung mga anak mo sa pag-aaral. Kaya, kumbaga, ibigay lang natin sa Diyos. Amen, amen. Alright, let's go now kay Pastor Bong. Good evening, Pastor Bong. Good evening, Pastor. Good evening sa inyong lahat. Sa akin, Pastor, is question number 1. What situation are you currently trusting God for? Yung ko namin, Pastor, yung health namin, Pastor. So, I've been through a lot of challenges. Early 2000, yung cancer ko sa tawag dito, sa thyroid at twice na surgery ko. Then last year ay nga yung uh, blood ko na bumagsak. So through those pastor pinagdaanan ko, God lifted us up, Panginoon. He healed me completely. So may mga challenges pa rin na parating nitong say retirement ko parating na, and I'm looking for parang job ba, pero I trust God na He will a lighter job, but I'm trusting God that He will provide that in due time. So I believe God will provide it. Ikaw, Mami? Ganun din. Ako ganun din, Pastor, kasi approaching din sa pagre-retire. Hindi ko alam kung totally magre-retire ako or i-continue ko pa kasi dahil nga wala kami ng coverage sa health in case alis ako sa trabaho, so magme-Medicare kami. Concerned ako sa health issues ni Bong na hanggat andyan ako kahit papaano malaking tulong. Hindi kami ganun talaga gumagastos, Pastor. At saka timing ni God talaga kung kailan kami magre-retire. Yun ang parati namin pinipray. Okay. Mhm. Ayun, Pastor. Yun lang, Pastor, kami. Thank you. Thank you. Amen, amen. Iba-iba kasi yung no, yung pag-signify ng fiery furnace. Kumbaga, yung iba, yun nga yung parang ano ba yung future ng anak ko, 'di ba? Parang iba health scare, kumbaga. Uh, yung fiery furnace kasi parang nire-represent niya yung kasi pag tiningnan mo yung kung ikaw yung nasa pwesto ni Shadrach, Meshach, and Abednego, pag nakita mo yung fiery furnace, talagang kakabahan ka kasi ang laki. Ang laki niya, di lang siya malaki, napakainit niya pa. So, ganun din, ganun din yung effect sa atin minsan ng mga problema sa buhay. The enemy kumbaga, make it appear na parang malaki, no? Pero tonight, God is reminding us na I got you, mas malaki ako sa problema nyo. Di ba? Creator of heaven and earth ako eh. Alpha and Omega ako eh. Kumbaga, I can
I have the power, no, to decide who will live and who will die, 'di ba? Kumbaga, I have the power to heal, I have the power na bumuhay ng patay, 'di ba? Parang ang bigat ng mga ano niya mga tawag nito, characteristics niya, 'di ba? Parang ang sarap sandalan lalo na sa mga pagkakataon na parang ang dilim-dilim ng buhay, 'di ba? Parang tsaka alam mo 'yun, tsaka ano rin magandang reminder sa atin na yung fear of the unknown na parang di naman natin sigurado, di naman natin sure, di naman natin talaga alam kung ano yung mangyayari. Pwede mangyari, pwedeng hindi. Pero iwasan natin na isipin yung mangyayaring hindi maganda pero magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Ayan, welcome back, Tyron, and good evening sa iyo, Kiko. Sabi dito ni Ate Faith, I'm trusting God. No, so number one yung sinagot niya. I'm trusting God with Caleb's future and my career here in the US. And also God's leading sa family namin, especially on how to better nurture and disciple Caleb po. Amen, amen. Lalo na kasi sa mga bata, di ba? Parang, ah, alam mo yun, yung, yung minsan, ako dati inisip, paano kaya pag namatay ako? Ano kaya mangyari sa mga anak ko? Pero, ang Diyos, madami siyang binuhay na orphan. Madami siyang tinulungan na naging successful. Di ba? Parang, kumbaga, at ako mismo, inano niya, pinalaki niya ako, no, na kumbaga, ah, kumbaga, dun pa lang enough na ma-remind ako, akala ko lang magtiwala sa kanya. Di ba? Sabi ni Ate Maya de Kuya Vince, the current situation we're trusting God right now is our health challenges. And my ongoing treatments and prayers has become our source of peace and confidence. Dahil na-witness at na-experience na namin ang kanyang kabutihan at katapatan. He is truly our great healer. Amen. Amen. Kaya napaka-importante ng community of faith eh. Ano, minsan nag-uusap-usap kami ng mga kapwa pastor. Nagugulat lang ako kasi nakakwento ng iba na kapag kami sakit sila, hindi nila pinapaalam sa church. Kasi they don't want the church daw na mag-alala. Siguro hindi man nila ina-admit, they don't want to make to appear to church na sa flock nila na mahina ang kanilang pangangatawan or may pagkukulang sila. Pero kasi ako kahit umubo lang ako, magte-text kagad ako sa Prayer Warriors GC na please pray for me. Kasi para sa akin, ito yung first benefit ko eh. 'Di ba? Alam mo yun, parang tatrabaho ko sa factory ng ice cream, pero hindi ka kumakain ng ice cream, 'di ba? Parang, benefit mo yun. Free yun eh, 'di ba? Parang i-avail mo. At saka makita ng tao na tao ka rin. Hindi ka naman Superman, hindi ka naman ano eh. Kumbaga, nagkakasakit ka rin, nangihina ka rin, nababaliw-baliw ka rin minsan, at alam mo yun, nalulungkot ka rin, umiiyak ka rin, 'di ba? I mean, kasi pinapanalangin mo sila bilang pastor, responsibilidad din naman ng flock mo na ipanalangin kanila, 'di ba? So, kumbaga, para sa akin, kagaya ng sinabi ni Kuya Vincent at May, napakabuti na merong nananalangin sa iyo, no? Kaya napakaganda talaga na may community of faith ka. Hindi lang sa La Filnas, no? Kahit sa ibang simbahan. Basta importante, may church ka. Yun ang importante. Na merong mga tao nagmamahal sa iyo at na concern sa iyo at pinapanalangin ka. Okay, sabi dito ni Ate Aileen, number two, ang sasagutin niya. I think we sometimes doubt God's ability kasi po we usually want an instant answer from Him. Totoo yan. At kapag hindi po natin nakuha yung sagot na gusto natin, that's when doubt really creeps in and we assume He's not hearing our prayer. But God's answer is either yes, no, or wait. That's what I always remind myself of when I also become doubtful. At lagi ko na lang po iniisip na every situation I am in is always a learning experience. And I ask myself, what is God
teaching me in this situation. Pero sabi niyo nga po, basta si Lord po ang bahala. Thank you po. Amen. Yan. Huwag natin kalimutan yun. Basta. Yeah, minsan, alam mo yun, parang ginagamit natin yung basta, mali. Basta, bahala na si Batman. Mali yun, di ba? Kumbaga, ano mo yan, paano gagawin natin dito sa ano? Basta, okay na yan. Mali yun eh, kasi walang excellence doon eh. Alam mo yung trabahong basta-basta lang. Pero gamitin natin ng tama yung word na basta. Di ba? May problema ka, di ba? Basta. Alam ko darating ang Diyos ko. Basta bahala ang Panginoon ko. Basta papasa ako dahil gusto ng Panginoon. Basta makukuha ko itong bagay na ito dahil gusto ng Panginoon. Basta magiging successful ako, gusto ng Panginoon. Kumbaga, yung basta mo, may assurance sa Panginoon, hindi yung warla-warla lang. Di ba? Iyon, sino pa ba? Okay, Dok, sino pa ba? Salamat, salamat. Okay, Dangawins. Ayan, it's your turn na po, mga Dangawins. Ayan. Ayan. So, yun sa amin po, situations you are currently trusting God for. So, sa amin po ngayon, actually si Janelle ang nag-worry dun sa kanyang loan. Yung kanyang student loan. Pero nagtitiwala po kami. Anak po siya ng Panginoon. God has just entrusted her to us. Anak ka ng Diyos, sabi namin sa kanya. The Lord will provide for it. So yun po lagi namin pinaririnig. Ngayon lang nagsisink in sa kanya na pag nag-graduate pala siya, yung utang niya ganito, merong interest and everything. So, we always remind her na kasi minsan kasi yung doubt nakakahawa yan eh. Kaya ayaw naming mahawa dun sa concern niya. So, we always tell her that the Lord has your back. He will provide for you. And whatever God has started, God will complete it and finish it in. So, yun po yung lagi naming idinideclare. Hindi man namin hawak pa yung sagot. Pero we're sure that God will have an answer for every concern po. So, yun lamang po, Pastor. Salamat po sa Panginoon. Amen. Yeah. Parang yung kay Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi nila alam kung paano sila sasagipin eh. Pero basta, darating si Lord. Alam mo yon. Kumbaga, hindi mo alam kung paano babayaran yung loan na yan, pero basta babayaran ni Lord. Alam mo yun, parang ganun. Kumbaga, trusting in God's power. Naalala ko nung sabi ng tatay ko, nako, dati ang ayos-ayos naman ng kita mo. Nabibilan mo nga ako ng pizza palagi. Sabi niya ganun. Binibiro niya lang naman ako. Pero walang pera dyan. Magpapastor-pastor ka, walang pera dyan. Di ba? Kumbaga, ako naniniwala talaga ako sa prinsipyo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? And all these things, lahat ng bagay, i-adapt niya sa'yo. Noong linggo nga sabi sa akin ni Brother Dennis saka ni Brother Arthur, magpapastor na daw sila eh. Kasi nakita nila yung relo ko, Rolex. Hindi nila alam, binili ko lang sa Divisoria yun, peke. Kala nila mayaman ako, no? Pero what I'm saying is, kumbaga, ang Panginoon na uh, enough palagi ang ibibigay niya sa iyo. Kumbaga, kung ano yung kailangan mo, 'di ba? Minsan sobra rin, no? Kumbaga may mga bonuses ka. Hindi lang patungkol sa pera, ha? Kumbaga pati sa mga health, sa mga alam mo 'yon, sa mga favor and everything. Pero alam niyo, hindi rin maganda na maghangad ng sobra-sobra sa lahat ng bagay kasi nako, yun din ang kadalasan na nagiging problema natin eh. Problema ang kulang, pero problema rin ang sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, nakakalimutan din natin ang Diyos. Amen? Okay, salamat, salamat. Punta na tayo kay CJ. CJ, good evening sa'yo. Good evening po sa ating lahat. Good evening. Sa akin po, I'm currently entrusting the Lord po sa aming future po. Ayun po si Lord never failed and He's always on time po, Lord. He's always on time. Countless times po na, I mean, for sure lahat naman po tayo
naka-experience na hindi tayo pinababayaan ni Lord, and sa mga setbacks po na nangyari sa ating buhay, may mga storya din po tayo ng comebacks na mapunta man tayo sa baba, pero tinulungan po tayo ni Lord na para makaahon po ulit dun sa whatever season po na naranasan po natin. Kaya may po para sa amin po, patuloy pa rin po namin i-entrust po yung future po sa Panginoon po. Yun na po. Amen. Amen. Salamat sa iyo, CJ. Sino pa ba? Tita Pepot. Tita Pepot, good evening sa iyo. Anong number ang sasagutin niyo? Good evening po sa lahat. Siguro po a little of 1 and 2. Mhm. What situation are you currently trusting God for? Sa ngayon po, ang sitwasyon na nagtatrust ako kay Lord, hindi niya po pababayaan yung aking mga dalawang naiwan sa Pilipinas. Although sabihin natin matatanda na sila, siyempre as a mother, nag-worry ka pa rin. Lalo na itong nakaraang buwan na nagkaroon ng problema si Hazel at saka si David, talaga nataranta kami. But I thank God na settled din po yun. Natulungan si David, natulungan si Hazel. Tapos yung sa number 2, why do we sometimes doubt God's ability when answers are delayed? Siguro po sa atin as Christian, hindi naman tayo dapat magda-doubt pa sa ability ng Diyos. Pero sometimes nagtatampo rin tayo o kaya kasi pagkalaro natin hindi nasasagot yung mga prayers natin, mga request natin, ganyan. Naalala ko lang po kasi pastor, nung time na nag-aayos ako ng papel nung mga anak ko, parati akong talagang magtatampo ako kay Lord kasi nga bakit ang tagal-tagal na, 2 beses na ako lumipat ng lawyer, ang laki na nagagastos ko, hindi pa rin sila makarating, ganyan. Tapos, nung makagraduate na yung mga bata, na-realize ko na, kaya pala hindi pinapunta agad sila dito kasi kung nakarating ang papa niya dito agad at saka si Stephen, hindi sila makakatapos ng pag-aaral. Tapos at the same time, walang mag-aasikaso sa kanilang 4 sa Pilipinas. Tapos naalala ko rin pastor nung nasa Pilipinas pa si Brother Ben, nakita ng doktor na may 2 barado na yung heart niya sa Mandaluyong. Tapos kasi may barado yung heart niya, 2. Tapos nung malapit ilang beses na siyang yung Putum ba yun sa St. Luke, parati siya, nakatatlo yata siyang balik, ang mahal din niya, ganyan. Pero noong time na undergo siya ng mga series of tests sa St. Luke, I honestly thank God na nakapasa siya. So nakarating siya rito, pagdating niya dito, nung pinapacheck up ko na siya, doon siya na-bypass. So sabi namin, talagang si Lord alam niya na hindi niya na tayo papabayaan kasi kung sa Pilipinas siya na bypass, siguro hanggang ngayon nagbabayad pa kami ng utang. So, kaya doon ko lang na-realize bakit na-delay lahat yung mga circumstances kasi meron palang iba pala ang gusto nating mangyari sa plano ni Lord. Yun, thank you po. Amen. Salamat po, Tita Pepot. Okay, may message lang si Tita Daisy. Sabi niya, praise report. My family is thankful to the Lord and that my first granddaughter, Margarita, has her Spanish citizenship and has pledged allegiance yesterday. God is good. He works in mysterious ways. We are blessed with this gift from the Lord and we praise Him. Prayer request po, traveling protection for us ni Blessy, Nogat, and Ray as we make a quick vacation to Louisiana this Thursday till Sunday. Salamat po. Ayan, ingat po kayo. Ayan, ayan, ayan. Meron pa ba? Meron pa ba tayong hindi natatawag? Ayan, ayan, ayan. Magandang gabi po sa inyo, 2974-7474. Sino po sila? Good evening, Pastor Bert. Good evening, Pastor Kiko. Good evening sa iyo, CJ, Tita Pepot, Dangawens, Pastor Bong, Sister Terry, Sister Flair, Sister Daisy, Kuya Tyron, Dad Vientos, Ate Aileen, Ate Angeli, Ate Faith, and Kuya Sai and Caleb, good evening sa inyo. And kay Ate Malen. Okay, sabi dito ni
Ati Daisy. Ayan. My thoughts to share is number one, every day I pray to answer. Oh, sorry po, nawala. Every day I pray to God to answer my dream that soon my family in the Philippines can join us here. I'm not getting any younger, and I completely entrust this dream to our Lord God Almighty, as this will as His will make me happy and at peace. Yung one happy small family kami dito. Sana Lord, you continue to make my dreams come true. In fact, yesterday, slowly, the Lord blessed us, granting the Spanish citizenship of my granddaughter and pledged her allegiance. No? Grateful that it was heard and granted. I know patience is a virtue, and to wait for God's perfect timing in our lives is always the best na bigay niya. Good evening po sa lahat. Ayan. I'm so happy that I can squeeze time to be here and listen and learn from all your sharing. Thank you. Thank you, Church. Sabi ni Tita Daisy. Okay. Sino pa ba? Ayan. Baka si Lola Fe, yung 2977474. Good evening po sa inyo, Lola Fe. Kayo po ba yan, Lola Fe? Thank you, Pastor. Ayun, Ah, sabi ko na. at bakit ba naman number ang nilagay dyan para sa akin? Okay lang po yan. Ngayon lang po ako nakakoneksyon dito sa ating Zoom dahil itong aso umalis sila tapos baka mag-ano ng mga gamot. Ang laki ng pagka may makitang gamot around here, hinahanap niya lagi yung kanyang master. So, dangerous po. Kasi kung may makain siya, mga gamot, halimbawa, kinakain niya, 4,000 more yata yung nagastos nila dyan sa LA nung kinain niya yung mga gamot ng anak ko, si May. Wala sila ngayon, pero nandito yung aso, palibot-libot, hinahanap si Lorraine. I Yeah, would like talaga tong to. si Rocco nagda-drugs. Go ahead. I'm so really happy, I feel the joy in my heart to think of our church and the Philnas family. And I know that God is very much pleased with the accomplishments of the church, to the leadership of our pastors. And I'm so grateful to the Lord because in whatever situation we are in, He gives us the hope and the strength, to proceed regardless of anything that is going around or happening. So I praise the Lord really for that. And it satisfies the soul when we think of the good things that are spoken about, from the Word of God through Pastor Jeff and our leaders as well. And I thank God also for the uh, the project, the ministry under Sister Minnie. I just regret that I'm not there to participate. But praise the Lord, time will come when I'll be able to join as well. It will not be always every year for me to be here because I don't want to be away from LA, from the church especially. Magpo-for Now, good po kayo dyan, Lola Fe? ha? Magpo-for good po kayo? Nag-ano, Pastor? For good? For good na po ba kayo dyan? No, O uwi? hindi, Pastor, no, no. Okay. Naku, mamimiss ka namin. Hindi po. Just because there's something that there's a reason for me to be here, kaya ako yung nagsunod-sunod na nandito. Kasi hindi naman all at one time, or in a year. Hindi naman. Kaya pabalik-balik ako for 3 successive years now, and I hate it because I'm missing a lot there in church. And mm-mm. And dito, Pastor, disoriented ako. I cannot just go out by myself, I don't know where to go, left or right or straight or what. Wala na sa akin. I've spent my life there, more than half of my life. So parang hindi na ako adjusted gaano dito, Pastor. And itong first question, Pastor, I'd like to answer Apo. it. Go ahead.
What situation are you currently trusting God for? Itong mga apo ko po, dahil ipinanganak sila dyan, lumaki sila dyan, magginaw, mainit, pero most of the time malamig, Mm. init dito kung summertime, mabuti nga ngayon may ulan-ulan na ng paminsan-minsan everyday. Babagsak tapos in few minutes mawala na naman, babalik. Medyo mahina na, but it's better than the past few months. So I'm trusting the Lord na hindi sila makaisip na bumalik diyan habang nag-aaral pa. Mm. Kasi they had to hindi biro ang mag-move Mm. sa malayong country, pastor. Kaya my request is a prayer na they will really stick to the purpose that they are here, and that they Mm. will continue to trust the Lord. They will not fail to apply what things they have learned at LA Mm. Fieldness. Yeah. Ano ko, Pastor. So I'm Yeah. thankful to the Lord. Pero may request ako, Pastor, na ipatuloy yung aking request for prayer. Nasa listahan for about Opo. my liver Ah, and my kidneys. Kasi I usually feel yung parang pulsating, not an Opo. extreme pain, but it's just something pulsating. So ganun lang po, Pastor. Thank you so much for the time given me. Opo, maraming salamat po. Ayusin ko lang yung ah, prayer request. Andali lang po. Ayun, Thank you nandito po. po, Kidney Pastor. and liver Yes, inflammation. nandiyan Ayan. sa listahan po, Pastor. Pero I would Opo. like it to be there until, I see the result of our prayers. Mm. Yeah, at least happy kayo, Tita Fe, kasi dumating yung mga apo niyo dyan at nagka-reunion kayo. Masaya kasi pagka nagkikita-kita ang pamilya eh. Yeah, Opo. at saka for good na sila dyan, so madalas mo na silang makikita. And Yun lang, mamimiss mo lang sila ulit pag babalik kayo dito. Ayun. babalik yung mga apo ko po. Hindi niya, Babalik sila? after they finish their studies. Okay, Kasi okay. Akala the ko babalik only, ulit. the only reason that they are here is for the kids to finish their studies, take their studies. I mean, study here, you Opo, know, opo. silang, and then si Justin will also try to implement whatever knowledge he has learned lately from school. So Mm-mm. after that time, Pastor, I don't think they will stay here. No, they'll go back Oh. there. Akala ko po kasi for good na sila. Yun yung Hindi. pagkaintindi ko. I don't Yeah. think so. That's good. I don't think so. Opo. They love to be there, not here. Okay. Mas maganda kung makikita namin sila ulit. Yeah. Opo. Panganak sila dyan po. Lumaki sila dyan. Talagang ang Yeah. mind nila after here, babalik dyan po. Malungkot din kasi na kapag may umaalis sa simbahan at magma-migrate, no? Yeah, hope to see them again soon. Yeah. Opo. Okay, good evening sa iyo, Ate Blessy. Ayan. So, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Mananalangin na tayo. Mamaya po sa ating prayer popcorn, kung meron kayong gustong ipanalangin na tawag nito na hindi nabanggit o nalimutan man or kayo ay pinaprompt ng Panginoon na ipanalangin ng isang bagay, wag po kayong mahiya, no? Bibigyan namin kayo ng pag nag-prayer popcorn, magkakaroon ng 30 seconds of silence. Anytime, pwede kayo magsalita. So the more na meron nagsasalita at nagpipray, we will not stop, di ba? Pero kapag after 30 seconds, wala na nagsalita, i-close na po ni Pastor Bert. Alright, manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa
mga pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Salamat Panginoon dahil po sa gabi na to, natuto po na naman kami sa kapangyarihan niyo. Lalong-lalo na Panginoon, yung sinasabi niyo sa amin, sa mga puso namin na basta, akong bahala sa inyo. Kumbaga magtiwala kayo sa akin, mas malaki ako sa fiery furnace niyo, mas malaki ako sa problema niyo, mas malaki ako sa health scare, mas malaki ako sa future ng mga bata. Ako ang bahala. Ang kailangan nyo sa part nyo, manalig sa akin, mag-obey, at maging productive sa ating spiritual life. Salamat Panginoon dahil sa mundo ng punong-puno ng compromises, confusions, tinuturo mo kami maging matapang. Yung tapang na hindi nanggagaling sa akin, kundi nanggagaling sa inyo kasi kayo yung nagpapalakas ng loob sa amin na kumbaga sino pa ang mauuna sa nangunguna. Salamat Panginoon, dinidinig niyo ang mga panalangin namin. Humingi kami ng kapatawaran sa mga naisip, nasabi, ng gawa namin ng kasalanan. Dalangin namin Panginoon, sorry. Dalangin namin Lord, na kayo po Panginoon ang maglinis ng aming mga puso at isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa harapan ninyo ngayong gabi. Panginoon, sa gabi na to, nagpapasalamat din kami sa lahat ng blessings na na-receive namin, sa mga nare-receive namin, at marireceive pa namin bukas at sa kinabukasan, sa future. Bigyan niyo po kami ng grateful heart na lagi magpasalamat. Maliit man o malaking bagay na binigay niyo sa amin. Bigyan niyo kami ng humility para kung madami man kaming blessings, ay hindi lumaki ang ulo namin at hindi namin kayo malimutan. Huwag niyo rin nahayaan, Panginoon, na kami maging salat sa lahat ng bagay. Sabi niyo nga po sa inyong salita na hindi kami maging salat na isusumpa at hindi naman kami sobra-sobra na makalimutan. Salamat Panginoon, sa gabi na to pinapanalangin namin ang mga sumusunod. Tinataas namin sa inyo Panginoon ang complete healing Panginoon kay Anita Carlos na meron po siyang pain sa kanyang gums, yung stroke Panginoon. We pray for complete healing kay Pastor Sunday sa kanyang surgery. Sa darating na end of the month kay Leonila Samson, recovering po siya ngayon sa sa kanyang surgery Panginoon, na complete healing at mabilis na pag-recover Panginoon. Kay Daddy Tony na mas maging cooperative siya, mas maging bigyan niyo po siya ng kumbaga i-assure niyo po siya na everything is okay. Masunod po Panginoon lahat ng dapat niyang inumin na gamot at yung kanyang dialysis ay magawa religiously para po mas mabilis po Panginoon ang kanyang pag-recover at makabalik yung kanyang tamang pangangatawan. We also lift up to you si Lola Fe, yung kidney and liver inflammation niya Panginoon. Excuse me. Kayo po, Panginoon, ang humipo, Panginoon, ng kanyang kidney and liver, Panginoon. At pagalingin niyo po siya in Jesus' name. Yung rashes, Panginoon, eczema ni Caleb, Panginoon, hipuin niyo rin po siya, Panginoon. Pagalingin niyo siya in Jesus' name. Si Tita Pepot, yung frozen right shoulder, maging positive kumbaga negative ang result ng mammogram niya. Si Hazel, yung throat surgery and speedy recovery, Panginoon, at makabalik siya sa kanyang trabaho. Hindi mawala yung boses niya. Si Kuya Vince, yung kanyang darating na infusion, maging successful at everything will be okay at mananormalize, Panginoon, ang kanyang health. Si Ate Mai, Panginoon, mga nararamdaman niya, si Nanay Soling, si George, si Ate Malen, si Ate Eva, yung lump niya, Panginoon, ay mawala. Kalakad muli si Ate Susan, tsaka si Patrick Noel, anak ni Kuya John Noel, na sila po ay makalakad muli. At milagro niyo po ang tinataas namin sila sa inyo. We pray, Lord God, na safe travel para kay Zoe, manggagaling San Francisco, kasama yung mga kamag-anak niya, yung Sir Dida family, ganun din po kina Narciso family, na magdadrive po papuntang Louisiana. Ingatan niyo po sila, gawin niyo pong maganda ang kapahingahan nila
sa kanilang bakasyon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang ay tinataas na namin sa inyo at nagpapasalamat kami sa inyo. Whatever the result, basta kayong bahala, Panginoon. Yung bar exam ni PQ, tinataas din namin, Panginoon, yung application namin ni CJ, ni Tyron, yung application na for citizenship. Ganyan din, Panginoon, bigyan niyo po ng trabaho si Janelle para po makatulong sa kanya financially. We lift up to you our church, Lord God. We lift up to you yung darating na Alab Retreat sa darating na Sabado, Lord God. Alam ko na marami kayong gustong ipahiwatig sa mga young adults. Kayo po, Panginoon, ang magdala. Panginoon, dalhin niyo po sila doon kagaya nung dinala niyo ako sa Batangas. Napakinggan ko yung salita ninyo. Na wala akong kaplano-plano, hindi ko alam kung paano pupunta or hindi ko alam ba't ako nandun. Pero kung may mga kabataan man na maraming ibang plano sa buhay, kayo po ang makapangyarihan, Panginoon. Gumamit po kayo ng mga tao na para maging susi para madala sila doon, Panginoon. At kayo kumausap sa kanila, gamitin niyo, Panginoon, ang lahat ng mga instances na pwedeng mangyari doon, mula sermon hanggang activities na makausap niyo sila at bigyan niyo sila ng pangako ng magandang kinabukasan sa buhay nila. Maging successful, safe, lalo yung VBS namin, kayo rin po, Panginoon, manguna at kayo rin, Panginoon, na magtanim ng salita ninyo sa puso ng mga bata. Maraming salamat, Panginoon, sa mga darating pa na mga events ng church. Maraming salamat sa church namin, Panginoon. Salamat at kayo po ang nangunguna sa amin. Kayo po ang aming punong pastor. Nadalangin namin, Panginoon, lahat po ng mga events na to. At ganun din namin yung mga mission trips. General Assembly, ngayon pala pinapanalangin na namin at yung aming Spring Family Camp na malaking event next year, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, dahil kayo po nag-uutos na gawin namin to. At kayo rin po, Panginoon, ang magbibigay ng resulta sa lahat ng mga bagay na to. And we will enjoy doing this because we love you and we want to produce more for you. In Jesus' name. Amen. So anyone can pray sa ating popcorn prayer. Salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito sa aming patuloy na pag-ayuno at sa pananalangin, Panginoon, ng Iglesia o Diyos. Alam namin kayo ang Diyos na tumutupad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan at kayo rin ang kumakatagpo sa tamang panahon sa lahat ng bagay ng aming nihiling. So, sa aming pamamahinga, muli, Panginoon, salamat po. At tunay na napakabuti niyo sa bawat isa. Hayaan mo ang aming pagpapala ay siyang aming buo at tunay na maranasan maging sa aming pagpapahinga sa gabi ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Halina po't buksan natin ang ating mga bintana at tayo po'y mag-picture-picture na. Ayan, ayan. Ayan. Hello, Lola Fe. Lalo kong bumabata. Tagalin ko lang yung... Ano ba tatanggalin yung background? Eto. Ayan, 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 ayan. Sandali lang po Virtual. None. Ayan. Okay. Ready? Game na ba? Game na ba lahat? Okay. At the count of 3, 1, 2, 3, and smile. There you go. Maraming salamat po. See you tomorrow night. God bless you. Ayan. Salamat po. Magdala po tayo ng Thank you. kaluluwa sa Good mundo. night. Thank you. Good night. Good night, everybody. Night, Lola Good Fe. morning, Jan, Lola Fe. Good morning. Yeah, thank you, Pastor. Bye po. Ingat kayo dyan.